Okay mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? At ngayon pag-usapan natin at sasagutin natin kung ang mga katanungan dito sa YouTube channel natin, bakit daw hindi makakapasok at laging error yung application natin dito sa pag-apply sa Foodpanda bilang isang Foodpanda rider. So kung bago pa lang kayo sa channel na ito mga kaibigan, so pasuyo naman po, paki-subscribe po mga kaibigan at saka paki-hit sa notification bell, mag-like naman kayo para updated tayo mga kaibigan sa mga bagong video natin at saka parang regalo na lang po sa akin mga kaibigan sa ating munting channel. So ngayon po mga kaibigan ay share ko sa inyo itong mga dahilan kung bakit ba hindi matanggap itong mga application natin. Unang-una, kailangan po dapat kung mag-open po kayo, kung mag-apply po kayo, kailangan lahat ng mga requirements nandyan na lahat. Para isang bagsakan na lang, isang pag-apply na lang mga kaibigan, at dahil isang application lang po pwede tayo. At kung hindi ka makapasok sa isang application mga kaibigan, at hindi ka na makakapasok hanggang kailan dito sa Foodpanda. So hindi natin alam kung kailan magre-reset itong mga application natin na pwede pa makapag-apply uli itong mga rider nagbabalak na mag-apply dito sa Foodpanda na nire-reject ng system mga kaibigan. Unang-una, kailangan kompleto bago ka mag-apply dito sa Foodpanda. Itong mga requirements mga kaibigan, itong driver license na professional, ORCR na naka-registered, at itong TIN number at saka TIN ID, so at saka NBI mga kaibigan at dalawang valid ID. So yan po yung hinahanap dito sa Foodpanda. Itong mga requirements na ito ay kailangan mo munang ma-procure, nandyan kailangan mo munang makuha lahat na on hand po mga kaibigan para po sa pag-picture, para pag hiningin na ni Foodpanda ng system itong mga requirements na ito, ay makapagbigay ka kaagad mga kaibigan. So, pangalawa, kailangan din sa pag-apply mo mga kaibigan para hindi ka ma-reject at saka hindi mapinding yung application mo, kailangan malinaw na malinaw ang pagkakuha ng mga requirements ng mga credential mo mga kaibigan. Yung driver license, kailangan makakita doon yung birthday, address, pangalan mo, yung mukha mo, makikita doon mga kaibigan. Lalong-lalo na itong mga IDs. So, kasi mayroon pang dalawang IDs at saka yung expiration date, kailangan makikita. At saka itong mga tinatawag na NBI at saka TIN number at saka TIN ID, kailangan malinaw na malinaw at huwag kang magpasa ng mga requirements mga kaibigan na hindi po malinaw. Itong sa motor naman, kung hindi nakapangalan po sa iyo mga kaibigan, so okay lang yun as long as registered po yan, tatanggapin yan ni Foodpanda. So mayroon pa kayong mga katanungan mga kaibigan, mag-comment kayo dito sa baba. At kung gusto mo mag-apply sa Foodpanda at kompleto na yung mga requirements mo, so pwede mong i-click ang link, maglagay po tayo ng link dyan mga kaibigan para po makakapasok po kayo sa Foodpanda. So kung ano pang mga katanungan nyo, pwede kayong mag-comment dito para gawa natin ng video po mga kaibigan. So ngayon, ano ba yung trabaho sa pagiging isang Foodpanda? So ang trabaho pagiging isang Foodpanda mga kaibigan is simple lang. Maghatid lang po tayo ng pagkain mula sa vendor hanggang papuntang customer. So kailangan ito yung responsibility natin na hindi po matapon yung pagkain at saka hindi po madumihan at saka safe po yung pagkain at sa saktong oras na makarating doon sa customer. So, for example mga kaibigan, matapon po itong pagkain na dinideliver natin, mayroon dalawang option dyan. Kung mabait yung vendor, pwede nilang i-refill, pwede nilang palitan. Pero kung hindi mabait yung vendor mga kaibigan, so kailangan mo talagang bayaran yung pagkain na yan o kakainin mo na lang at bibili ka ng bago para sa iyong customer. Kasi mahirap naman pag magreklamo itong customer sa apps natin kasi merong customer complaint doon sa apps ng mga customer, mga kaibigan, at mag-complain doon, automatic ikaw yung matatamaan ng complaint, masuspended ka at hindi ka makakabiyahe ng ilang araw dahil lang sa natapon na pagkain. Just for example, worth 100 lang po yung pagkain na natapon, tapos masuspended ka ng 3 araw, 5 araw at 1 linggo, sayang naman yung kinikita mo sa 1 linggo mga kaibigan ng dahil lang sa 100 pesos. So, kung matatanong nyo ako, nangyari na ba yan sa akin na
bumili uli ako ng pagkain dahil ayaw ng vendor mag-refund, mag-refill sa pagkain na natapon dahil medyo rough road yung dinadaanan natin. Oo, nasubukan ko na yan mga kaibigan, yun ay milk tea po. So, merong milk tea na natapon doon sa bag ko, nahulog kasi mayroon akong sabitan doon sa gilid ng bag ko, nahulog kasi rough road mga kaibigan. So, pagdating ko sa customer, sinabihan ko yung customer, ma'am, tingnan mo yung pagkain dito, natapon po at kailangan ko bumalik doon sa vendor para po na i-refill po ito. Pero ang sabi ng customer, wag na po kuya, siya na lang pong bahala. At saka sabi ko, nag-insist talaga ako mga kaibigan dahil baka po sinisigurado ko lang baka mag-complain sa customer service. So pinalitan ko mga kaibigan at nangyari doon, nagbigay din yung customer ng tip. Maraming mababait na mga customer dito sa Foodpanda po mga kaibigan. Shalom po at don't forget to subscribe.